Nandiyan sila sa loob. Wala, napadaan lang kami dito. Yun lang. She said, this is not about a poltergeist, not about a Hindi ako updated kung sino yung mga ano eh. Sino yung mga nandiyan sa loob eh. O sino yung natira. Nasa GMA na siya ngayon. Ano? Meron din mga nagpapapicture. Okay na. So I play along, I nod my head when they say I'm wrong, but each night falls and away I run on the other side till the daylight comes. And when the lights go down, I see things I can't explain, calling out my name. Magandang gabi bayan! Sinimulan ngayon ng Quezon City Government at ng mga ahensya ng pamahalaan ng malawakang investigasyon sa malagim na sunog na naganap sa Ozone Disco sa May Timog Avenue, Quezon City. Ayon sa pangunang investigasyon, sumobra sa kapasidad o bilang ng tao ang nasa loob ng disco nang maganap ang sunog, bukod pa sa posibleng overload sa mga linya ng kuryente. Apat na investigating team ang binuo ng Bureau of Fire Protection na magsisiyasat sa insidente. Hanggang ngayon, hindi pa maliwanag kung ano ang sanhi ng sunog at kung mayroong paglabag ang mga may-ari ng disco house. Bukod sa overload sa kuryente, mahigit 300 katao ang laman ng disco. Ayon sa Structural Master Plan ng Ozone Disco Club, ito ay may kapasidad na 50 hanggang 100 katao. Subalit hindi nangangahulog ang sagot ito ng mga may-ari. Ang isang disco ay inaasahang magiging mataong lugar. Kaninang hapon nagtungo si Pangulong Ramos at personal na nag-inspeksyon sa ozone disaster at tinatasan ang agarang aksyon ng pamahalaan. Kagabi, punong-puno ito ng halakakan, ngayon damang-dama ang katahimikan. Nasa likod natin ang sinasabing alternate door na kung nasabi lamang marahil sa mga customer ay mas maraming buhay ang nailigtas. Siguro props lang, sabi ka lang. Are, props lang yan. Oo nga, no, ang galing ng props, no? Sabi ko, bakit ganun, ang galing ng props? Bakit lumalaki? Pagkatapos ng apoy, isang makapal na usok na amoy kimikal ang bumalot sa ozone disco. Tumagal ito ng 15 segundo. Hello mga ma'am at sir, magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa bagong episode. Isa pa. Uy, thank you. Thank you. Samahan nyo kung gumawa ng experiments. Oh, kung yan ay hindi natural electricity, pababain mo. At makipagkwentuhan sa mga empleyado. Kwento ng mga nauna, sir, meron daw po. Anong- Silang nakikita. Pag dito sa likod, sir. Nakikita, Opo. yung nagpaparamdam yung umiingay. Samahan nyo akong mag-imbestiga at alamin kung may natitira pang kababalaghan or kahit anong bagay na bakas ng ozone disco sa lugar na to. Tara na mga kababayan ko, excited na ako. Let's go! Sa mga kababayan ko, nandito tayo sa Timog, sa Quezon City at nasa likod ko yung dating kinatatayuan ng ozone disco kung saan maraming namatay na kabataan na bagong graduate. Diba? Tingnan natin kung meron sa loob na natitirang residue ng mga kababalaghan. Halika na at samahan ako. So, nandito tayo ngayon sa dating ozone disco. Dito kami nag-park sa sa likod. Ito yung dating dance hall ng ozone disco. Tapos ito yung fast food. Yan. Makikita nyo dyan. Yan yung bagong tayo na fast food. Now, titingnan natin sa loob kung meron man. Mamaya mag-investigate tayo dito saglit sa labas. Ito yung dance hall. Malamig ngayon eh. Time check around 11 PM na ng gabi. Now, tingin tayo doon sa loob. Actually, excited din naman talaga akong pumunta dito, hindi lang dun sa investigation, kundi dun sa mga pagkain na binibenta dito. Ang mga pagkain na binibenta dito, mga kababayan ko, alam niyo mga common Filipino comfort food katulad ng lugaw, may mga silog din silang binibenta dito at sari-saring mga Pinoy dishes.
As you can see, medyo swerte ng konti kasi walang masyadong maraming tao. I don't know if it's gabi lang siguro or talagang tamang-tama lang yung pagpunta ko. So ayan, may gwardiya na super galang at super bait. Andyan din yung mga crew nila na attentive na hindi masusungit. So ito na, pipili na ako ng pwedeng ma-order. Hindi ko nga alam kung anong o-orderin ko eh. Pero sinubukan ko yung goto nila. Yung goto nila 100 plus yata. So far, wala namang out of the ordinary. Dito. Sa loob. Marami namang kumakain. Tingnan natin mamaya kung anong meron. Pilitin natin mag tanong sa mga nandito. Mamaya mag-a-attempt tayo doon sa CR after kumain. Titingnan natin kasi sabi ni Sir Ed daw kadalasan sa CR daw nagtatago mga entity kasi pag binibless daw, kaya nga ang pati sa pag-iinsenso ang procedure daw dapat nag-start sa CR. Hindi nagpaparamdam. Wala naman. Pero sa loob wala. So ayun, nag-i-start na ako magtanong-tanong sa mga nagtatrabaho doon. Pero medyo nahihiya pa sila mag-open up. So yan, na-ask ko yung staff. Wala naman daw. Wala namang out of the ordinary. Oy, to be fair, yung serving ng nila ng goto. Punong-puno talaga. Ito ang problem pag naka-mask ako, hindi ako makakain ng maayos sa harap ng camera. Pero feedbackan ko kayo. Ito yung To be fair naman, na-enjoy ko naman yung in-order ko. Kasi nga, palaging yan ang kinakain ko eh. Unang-una, pinakamura. Pangalawa, dyan ako sanay, madalian kasing i-digest ang lugaw. Pero na-enjoy ko yung goto nila. Hindi siya katulad nung iba na ubod ng mahal na napaka-konti ng serving. Dito talaga ako makikita nyo, overload talaga yung lugaw niya. Hindi lang basta goto yung nandun sa loob, kundi meron pa siya nung parang yung may mga chips na hindi ko alam kung ano yun. Sa sobrang enjoy sa food, nakalimutan ko na nga nag-ghost hunting ang pinunta ko. Then napagpasyahan ko na maglagay ng EMF meter sa tabi ko para just in case kahit kumakain ako, may makikita ako resulta. Tingnan natin Ano po ba yung umiilaw-ilaw na yan? Yan po ang tinatawag na electromagnetic field detector. Ginagamit po yan para makapag-detect ng electromagnetic field. Naniniwala lang ang mga ghost hunters na ang multo ay gawa sa electromagnetic field, kaya nila ito ginagamit. Now, kung maobserbahan nyo, habang kumakain ako, napaka-minimal lang ng feedback sa electromagnetic field kasi hindi ko siya pinapansin until mamaya-maya magwawala na siya. So nag-i-start na siyang pumalo. Forward lang natin ng konti. Palo. So suddenly, naging active na siya bigla. Kasi if ever na cellphone ko yan, ano mo nga, if nandito ka, papaluin mo nga, on cue. Kasi binaseline ko siya eh. Ayan. Isa pa nga for confirmation. Yung kamay ko baka sabihin nyo may hawak ako eh. For confirmation, isa pa. Uy, thank you. Thank you. Ilan kayo dito? Wala akong dinideklarang paranormal ha. Ilan kayo dito?
Ilan kayong nandito? Marami? Marami or konti na lang kayo? Kasi maingay yung lugar, di ba? Sige nga, papaluin nyo nga uli. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang, please. Lalayo ako. Wala na. Nandiyan ka pa ba? Hoy. Hello? Nandiyan ka pa. Ilan kayo? Madami. Konti. Konti na lang kayo. Maingay kasi Nakita niyo kamay ko wala ko hawak-hawak. Cellphone ko ba nandito banda? Kasi if cellphone ko yan, kanina pa yan na nandyan. Nasa sa inyo pa rin. Nasa inyo pa rin kung may explanation kayo. Wala akong dinideklarang paranormal. Isa ba kayo sa namatay? Uy. Isa ba kayo sa namatay dito? So matagal na kayo dito sa lugar na to? Okay. Uy, thank you ha. Thank you sa pag-response ha. Friend na ba tayo? Okay, thank you. Pero I don't know, baka mamaya sa static electricity lang or Pero on cue Tamo, hindi ko siya kakausapin ha. Hindi siya sasagot. Pero kung nandyan ka, patulugin. Thank you. Sumasagot wish ko lang, request ko lang. Pwede kaya mong ipa full scale? Full scale? Yung pinaka full scale. Full scale, full. Hindi kaya? Paki-full, may mga kuryente dito, hindi ka pwede humigop at ipa-full mo. Hello? Wala na. Wala na. So tingnan natin mamaya or do sa CR mamaya. Kasi nung nag-usap kami dalawa ni Sir Ed, sa CR daw kasi pwedeng doon nagtatago O tama, di ba? Sumasagot siya Kasi pagka nag-iinsenso ka daw or nagpapabless ng bahay, ang pagkakamali ng iba, hinuhuli nila sa CR. Kaya doon nagpupuntahan sa CR. O tama. Dito, sa CR to. Punta ako dyan sa loob mamaya ha. Okay, thank you. So ayun, itinigil ko na muna yung paggamit sa EMF kasi pupunta ako sa CR at doon tingnan natin kung anong meron doon. Ginawa na rin ng ibang vlogger to So nandito ako sa CR ngayon. Mabilisan lang tayo ha. Kasi baka may mag-CR Dito nga tayo makipag-communicate. Sa CR ito ng Ozone Disco. Na ngayon, fast food restaurant na. Dapat binibitawan Saan ko ba pwede ilagay ito na makikita na? Kasi pag hawak ko, nagpo-full scale. Uy. Sa bakal ba yan?
Dito, lakas ah. Pero feeling ko bakal. May electricity ba yung bakal? Oh. Kung yan ay hindi natural electricity, pababain mo. Tigil. Tigil. Oh, tumitigil. Anyway. Ganun lang kabilis ang investigation. Baka mamaya may nag-aabang na sa baba eh. Ay, sa labas. Sa baba. So, ayun ano. Wala naman masyado nakakatakot. Tingnan na lang natin kung nasa sa inyo pa rin yan kung yung resulta. Kasi ako pinatigil ko. Nakita kaya sa camera yon, tumigil yung pagpalo eh. Well, hindi pa rin ako magdideklara ng paranormal. So tapos na akong kumain. Nakita nyo naman no, nagsagawa ako ng konting experiment dito. Well, kayo pa rin naman magde-decide kung paranormal yun. Pero kita nyo naman, sumasagot. Then, tinry ko sa loob ng CR. Mas mataas yung palo. Tapos syempre, ang unang sasabihin doon, baka meron talagang electricity. Meron naman talaga dito sa building. Kaya lang, nung inutusan kong itigil niya, bumababa, nagre-response. So kayo pa rin na magde-decide kung conclusive yung ginawa ko o hindi. Now lilipat na tayo yung final dyan sa may dance hall ng Ozone Disco dyan sa parking lot. So tara na. Nung palabas na ako ng restaurant, inattempt kong kausapin ito si Manong Guard. Napakabait naman itong guard na to. At least kahit papaano, napagbigyan niya ako na sagutin yung mga kahit konting katanungan ko na regarding dito sa history ng building. At the same time, kung meron nga silang nararamdaman dito dahil ito nga ay dating Ozone Disco. May nararamdaman kayo dyan? Ozone Disco to dati, di ba? Yung pandemic ako mag-isa, bawal lumabas. Wala naman. Okay. Wala pang ilaw yun ha. Siguro parang dumating ang panahon, umano na siya. Na-bless naman kasi. Ako mag-isa, doon ko nasubukan ako. So wala talaga. Kahit kilabot, wala. Kasi ako doon ako tabay sa likod. Kasi kailangan mo. O kasi dito yung dance hall, di ba? So ayun, from the guard mismo, wala naman talagang nararamdaman na kababalaghan daw. Pero meron pa tayong isang misteryong gustong masolve. Ito ano ba ito? Hindi ko naiintindihan, marketing lang ba to? 25 hours daw eh. 25 hours. Anyway, ngayon, crew naman ang kakausapin natin. Okay, sige. So, andito tayo sa likod nung sinasabi na dating Ozone Disco. At ito, si Kuya. Anong name mo, sir? Paulo po. Paulo. So, ikaw, crew ka dyan, Ilang taong ka na dyan sa loob? 5 years na ako dito, sir. 5 years na. Alam mo na dating Ozone Disco to, Apo. di ba? Tapos dito yung pinaka-dance floor. Dito sa loob, wala kang kahit kwento. Wala, sir. 5 taon na ako pero wala pa akong na... Pero kwento nung mga Kwento nung mga nauna, sir, meron daw po. Anong- Silang nakikita. Pag dito sa likod, sir. nakikita, Opo. yung nagpaparamdam yung umiingay. Wala naman, sir. Wala Wala, pa ako naman. na... Hindi, kahit kinwento sa'yo, wala. Wala rin, sir. Dito lang sa likod, sir, may mga nakwento na sa akin na may nakikita daw. Kailan yung last? Matagal na rin? Sir, eh. Mga Sa- taon na rin? Taon na rin po. Ano sa tingin mo yung talagang maingay na lang talaga, no? Ibig sabihin, nawala na yung from time to time dahil maingay na, nababawasan na sila, ganon. Hindi ko sure. Napabless ba ito? Opo, napag-bless naman nata. Nandito ka nung binless? Wala. Pero may blessing naman lahat ng negosyo pag nag-i-start eh. Pero ayon doon sa mga yung nagtatrabaho dito, kwento lang, customer yung nagkukwento o kasama mo sa trabaho? Kasama sa trabaho, sir, mga nakaraan po. Dito sila nagpa-park ganun. Hindi po. Pagka, papunta dito sa likod, Ano yung nakikita nila? nag-aasaran, may nakikita daw, ganun siya. Ano yung tingin mo? Biro lang nila yon Hindi ko or? alam kung biro, sir, o totoo talaga eh. Pero tinanong ko din yung guard nyo sa harap,
talagang wala daw talaga eh. Ganun, nag-aasaran lang kami sir pagka ganun, may mga nakikita nga to. Pero ako wala pa ako nakikita. Takot po pagka may mga insidente kunyari kasi di ba nasunog nga po yung ozone. Pagka may biglang layup sa loob, ganun lang po. Parang naaalala nyo yun. Naaalala namin. Ganun. Sa nangyari na parang may aksidente sa loob. Opo, dalawang beses na sir may nangyari dyan na. Kailan yung last? Mga 3 months. Basta buwan na rin sir. So ang takot nila more on ano lang, yung parang yung situational, hindi dahil paranormal. So salamat sir ha. Opo. Salamat. Thank you. So yun daw. Hindi actually kahit ako nandito, wala naman akong nararamdaman. Merong response sa EMF. Pero feeling ko pwede nyo makam-upan ng explanation. Pero ang hindi ko may explain yung timing pag nagtatanong ako. Pero kayo pa rin wala pa rin ako dinideklarang paranormal. Ngayon, mag-i-spirit box session tayo. Kahit mga 5 minutes lang. Ito, magta-try tayo. Dito yung dance floor ng Ozone Disco. Mahangin pa malamig. Meron pa bang nandito? Ilan kayo nandito? Ilan? Kahit sino, hi or hello lang. Dalawa. Sabi niya dalawa. Dalawa? Anong pangalan mo? Ano? Kayo ba yung biktima? Sa replay na lang natin siguro malalaman yung sinasabi, Kayo ba yung biktima? Ilan kayo? Ilan kayo nandito? Marami ba o konti na lang? May boses pero di ko ma-made up Aalis na kami ha. Maraming salamat. Maraming salamat. So, sa replay na lang siguro titingnan natin kung may response yung spirit box session. Medyo malabo at minsan hindi ko naiintindihan yung sinasabi Pero merong sinasagot sa spirit box. Pero tingnan natin kung magre-respond sila sa EMF detector. Naglagay ako dito para just in case doble yung result. If meron dito kahit papaluin mo lang ng isa lang. If meron man, dito kayo namatay, di ba? Kahit isang palo lang, katulad doon nasa loob. Kahit isang palo lang dito sa labas. Kasi yung yung spirit box kasi ang ingay talaga dito Hindi naman masyado maingay, kaya lang hindi na siya peaceful. Hindi na siya yung pwedeng yung mag-ghost hunting ka na na yung tahimik katulad ng ibang pinupuntahan. Ito kasi na-develop na itong lugar. Pero ito mismo yung yung mismong lugar na nandoon yung dance floor. Dito, just imagine, dito yung may mga nag-stampede na mga namatay nun. Marami rin yun 'di ba?
Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon kahit konti lang, kahit konti. Kahit konti lang, isang palo lang, maligaya na ako. Kahit isang palo lang. So wala talaga, no. Supposed to be dapat sa area na to yung pinaka malupit magparamdam dahil dito yung pinaka dance floor. Andyan din nakalagay yung booth ng DJ na kung mapapanood nyo sa mga news nung araw na dito talaga maraming namatay. Karamihan sa kanila na suffocate at yung iba na papalabas ay hindi makalabas kasi na-trap sila doon sa loob. So, ganun talaga. Wala. Wala talaga. So, maraming salamat. So, yun lang, no. At least kahit papaano, napuntahan natin tong isa sa pinakasikat na lugar kung saan maraming nabawian ng buhay na nasa history ng pinaka-deadly na sunog sa buong Pilipinas. Kasi napapanood ko yung balita dati, maraming katawan talaga na inaano dito, na hinahakot eh. Kasi namatay sila dahil nag-stampede sila, di ba, doon sa fire exit na hindi bumukas. Kasi ang pagbukas ng fire exit, paloob eh, palabas sila lahat. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. At yan nagtatapos yung ating mini exploration dito sa dating kinatatayuan ng Ozone Disco. Bagamat napakalupit nung trahedyang nangyari na yon, I believe higit 150 yata na victims yung naitala. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, peaceful na yung lugar. At the same time, parang nakakalimutan na ng panahon yung trahedyang nangyari. Yung mga tao din, wala masyado na experience na masama. So, siguro naka-move on na lahat.